Amen. Ang panahon ngayon mga kapatid, hallelujah, kahit ang init, bumabagyo. Sa Saudi, binabaha. Hallelujah. At iba-iba pang dilubyo, digmaan, lahat ng mga palatandaan na nakasulat sa Biblia sa Matthew 24 mga kapatid. Narito na. Kamakailan lang. Laman ng balita. Yung tinatawag na appointed son of God. Hallelujah yun. Nakapit na sa kulungan. Diba paano yung mga milyon-milyon mga followers? Amen? Hallelujah. Kaya, Saan ka nagkakulong ngayon? mahal tayo ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Na itong natitirang mga oras natin sa mundo, yung natitirang hininga pa natin mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, ay nais ng Panginoon, amen, na magkaroon tayo ng 100% mga kapatid na kaligtasan. Na hindi pa tayo mga kapatid mangangamba. Amen. Amen. Ligtas kaya ako, ligtas kaya ako. Parang hindi, ligtas kaya ako hindi. Parang hindi ako ligtas eh. Pag ligtas ako. Pag ikaw na lang mag-isa, parang hindi ako ligtas. Amen. Bakit nangyayari yun? Ang ibig sabihin, kung nangyayari man yun, there's something, amen, inside of you, amen, na nagre-react. Sino yun? Yung iyong kaluluwa. Kasi ang totoo tayo mga kapatid, hindi naman ikaw yung nakikita sa akin. Ito ay kapote ko lang. Ang totoo tayo mga kapatid, yung ating pong kaluluwa. Kung bakit ang tao takot mamatay, hallelujah, kung bakit ang tao nanginginig sa takot, yun yung kanyang kaluluwa. Yun yung iyong kaluluwa. Bakit siya natatakot? Kasi alam niya, kapag namatay na itong kapote, itong balot, itong laman, kakainin lang ito ng uod. Sabi ng Ecclesiastes. Ikaw ay nagmula sa alabok. Sabi niya, babalik yun sa alabok. Walang kwenta. Yung iba, niluluso na kayo ng pagmahal. Pero isa kapag namatay, kakainin lang ng uod yan eh. Pero yung tunay na ikaw, yung kaluluwa mo, ikaw yan. Yan yung natatakot. Yan yung nagagalak. Kapag nakaramdam ka ng presensya ng Panginoon, yung kaluluwa mo nagagalak dahil ikaw yan. At yan naman din yung natatakot kapag mamamatay ka na. Bakit siya natatakot? Kasi alam niya hindi siya nakahanda. Kasi yung buong buhay mo na pinagpasasaan, hallelujah, ang nagpakasasa yung laman. Pero ang laman pag namatay, wala na siyang yabang. Mawawala yung kanyang ego, yung kanyang kapangyarihan. Wala na siya. Para siyang nakita ng lupa dyan, may napakapakan. Ganyan lang itong ating laman. Kaya lang, ang magdudusa yan yung ating kaluluwa. Amen. Alkansi ka yung atong kalagba. Ikaw ang laman na nagpakasarap sa sanlibutan, sa kalayawan. Tapos ako ang masusulog sa impyerno. Kaya nagkakaroon din mga kapatid ng kaluluwa at ng espiritu. Kasi ang gusto ng espiritu, maligtas siya. Kaya lang, malakas yung laman. Yung laman ang nasusunod. Manigarilyo ka. Wala naman si pastor eh. O pero may Diyos. Amen? Uminom ka ng alak. Wala naman yung mga kapatiran eh. Pero meron Diyos. Amen? Hindi makatakas. Isang araw, pagbabayaran mo yan. Kaya, sa sanlibutan mga kapatid, ang pinakamalaking digmaan na nagaganap, hindi po yung Israel at saka yung Palestine. Yung laman at yung espiritu. Yan ang pinakamalaking digmaan. Kapag natalo ng laman mo ngayong espiritu, ang espiritu mo, walang hanggang pagbabayaran niya yung kaligayahan ng laman na pinagaluhan ng laman. At yung espiritu, mabubulis sa inyo. Amen. Kaya ano pong ginagawa sa laman? Pinapatay. Huwag kang magbibigti. Patayin mo yung mga gawa ng laman. Amen. Patayin mo lahat ng layuan ng laman. Amen. Kaya ganito po ang mensahe mga kapatid. Hallelujah. Kasi ito ang kailangan natin. Kahit isang taon na kumangaral ng ganito sa inyo, kung yun ang kailangan natin, gagawin ito sapagkat ang ating tindigan, ginagamit lamang ng taon. Praise the Lord. Hallelujah. Parang ano yan eh. Parang yung delivery. Dati, para sa telegrama pa lang dati. Ngayon, text-text na lang. Online. Isang araw may dumating sa bahay mo. Si Papa, namatay. Punta ka na Manila. Pag dala-dala ng may-ari ng sulat, binasa mo yung sulat. Si Papa, namatay. Punta ka na Manila. Sinakal mo ngayon yung ano, bakit namatay yung Papa ko? Bakit? Yung taga-dala sulat pala yung nabahamak. Nagdala na naman sinabi sa akin. Amen? So, ang salita, ang messenger, ang preacher, taga-dala ng salita ng Diyos. Huwag kayo sa amin magdaramdam. Praise the Lord. Hallelujah. Doon kayo mag-comment, doon kayo sa may-ari ng salita. Pakinggan bakit ganito? Kasi yun na kailangan mo eh. Yung aking tagapagsalita, inisito yan.
Kung anong kailangan mo, yun ang lalabas sa kanyang bibig. Amen? Amen. Praise the Lord. Kasi ang Panginoon, ang tagapaghanda ng pagkain, ang tagapagpakain naman, yung mga lito ng Diyos. Amen? Para mo lumampo natin mga kapatid. Kaya pag may nagsasalita dito na masakit, huwag kayong magalit. Amen? Mag-complain ka sa iyong sarili, bakit ka nasasaktan? Mag-complain ka sa Panginoon. At kapag nangyari yan, malalaman mo sa iyong sarili na tama pala ang salita ng Diyos kasi nasasaktan ka. Magpasalamat ka kung nasasaktan ka. Bakit ka kailangan masalamat kung nasasaktan ka? Tinamaan ka. Hindi lang yun. Bakit? Bakit nasasaktan? Hindi ka sumunod sa kasiliran. Hindi lang yun. Tama yun. Pero Gusto bakit? ng Diyos na linisin. Tama yun. Pero bakit ka nasasaktan? Kasi hindi ka sumunod. May kasalanan ka. Kasalanan ka. Kasi, May kasi kasalanan. ka pa. Kasi kung patay ka na, hindi ka naman nasasaktan. Kahit anong salita ng preacher dyan, kahit anong sigaw ng mga dito, hindi ka na nasasaktan, patay ka. Ang tawag sa iyo ay zombie. Patay na naglalakad. Sa Lord. Marami ganun mga kapatid, buhay na patay. Nakikita natin pero patay spiritually. Amen. Amen? Kaya natin po mga kapatid sa tayo kung paano tayo may buhayin na muli. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon, upang hindi po tayo maligaw, makasigurado tayo, sundan natin mga kapatid yung biblical na pagtanggap sa Panginoon. Amen. Hindi tayo maliligaw. Kasi bakit? Meron ng unang gumanap nito. Meron ng unang gumanap. Parang halimbawa, meron isang tao umakyat sa bundok. Yung kanyang kaparaanan ay naging matagumpay. Kung gusto mong makatiyak sa kaparaanan na yun, sundan mo yun. Huwag kang mag-invento. Huwag kang mag-exhibition. Sundan mo yun. Kasi nagtagumpay siya nun eh. Kung anong nilakaran niya, kung saan siya matibay na umapak, doon ka umapak. Amen? At si Kristo mga kapatid, hindi pa tayo mapapahamak. Kung susundan natin yung nilakaran ni Kristo at yung Amen. nilakaran po ng mga apostol. Susundan natin yun. Ang tawag doon ay yung mga remnants. Mga nalabi. Mga nalabi. Sundan natin sila. Kasi nagtagumpay sila eh. Ngayon, kung gagawa pa tayo ng ibang daan, baka mapahamak pa tayo. Sundan natin yun. Amen? At hindi po tayo mapapahamak. Tayo ay magkakaroon ng 100% kasiguraduhan na natin yung kaligtasan. Amen. Hindi po tayo mga kapatid pachamba-chamba ng kaligtasan. Ano yun mga kapatid? Praise the Lord sa pagtanggap. Praise the Lord. Hallelujah. Actually, tatlo ito mga kapatid kung meron sanang pentel pen, pero wag na lang. Mayroon. Meron po. Meron pa. Amen. Praise the Lord. Tatalakayin natin. Ay, sorry. Naka-plastic. Oh, di ba? Naka-plastic. Di ba yan? Naka-plastic dyan. Nakikibukas po ako mga kapatid no, sa Sige po. 1 Corinthians muli mga kapatid, chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, Opo. verse Verse 1. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. So, pero po ano? First Corinthians 15:1. verse 1 po. Baso po. Actually, tatlo ito mga kapatid, no? Basahin mo natin tuloy sila, Pastor. Hindi, okay na po yan. Kasi may babasahin pa tayo sa versikulo mamaya sa 2 King. Sige, Corinthians. Verse 2 chapter 11, verse 1. Tapos, Galatia. Hanggang Oo. Ano, basa natin yung Corinto 15, ano? 15:1. Tapos itong Sige, Corinthians. chapter 11, verse 1 to 4. Papasahin ka po, Pastor. 2 Corinthians Meron pang sa inyo dyan. 11 to 1 to 4. 1 to 4. Opo. 11, 1 to 4. Ganito po ang ating mga bawasan. Kapatid, Amen. chapter 11, verse 1 to 4. Amen. Kahit maniwari, tiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Amen. Ngunit tunay na ako inyong pinagtitiisan. Amen. Ang verse 2, sapagkat ako ay naninibugho, tungkol sa inyong paninibugho ukol sa Diyos. Amen. Sapagkat kayo'y aking pinag-asawa sa isa, Amen. upang kayo'y may harap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Verse 3, Amen. ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanya'y katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Amen. Verse 4,
Sapagkat kung yaoy paririto ay mangaral ng ibang Disos Amen. na hindi namin ipinangangaral, o kung kayo'y magsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtitiisan ninyo. Amen. Maraming salamat po. So mga kapatid, hallelujah, forewarning mga kapatid ni Apostol Pablo. Sapagkat pag alis nila, alam talaga ng Panginoon na meron talagang papalit na mga mula mga ngaral. Amen. Pero meron tayong tatlong natandaan. Yung sinabi ng Apostol Pablo mga kapatid. Ano ba yung una? Another? Ng Jesus. Bugo. Number 1. Another Jesus. Tatlo yan. Tulad ay dito sa bandang huli. Ikaw na to. Mag-espiritu, pangarap kung kayo magsitanggap ng Pagkat kung kayo'y paririto mangangaral ng ibang Disos, espiritu. Another spirit. hindi namin pinangangaral kung kayo'y magsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Amen. So tatlo yung mga kapatid. Another Jesus, another Spirit, another gospel. So mamaya kung kaya din ng oras mga kapatid ay matalakay natin yung tatlo yung mga kapatid. Another gospel, another Jesus, Another Spirit. another spirit. Ang ibig sabihin, hindi pala lahat nangangaral ng Jesus Gospel. ay yung talagang Jesus na tinutukoy ng Biblia. Spirit. Kasi meron talagang ibang Jesus eh. Kasi Pastor Jesus lang eh. Praise the Lord. Amen. So alam naman natin yun na ang Kristo na ating nasa puso, nasa isip, yung Kristo na namatay, Ang muli ba? inilibig, at nabuhay na muli. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang una natin pag-usapan mga kapatid yung another gospel. Kasi napakahalaga niyan mga kapatid. Ebanghelyo. Sabi, Amen, praise the Lord. Sapagkat kung yaoy paririto at mangangaral ng ibang Jesus, na hindi ipinangaral ng mga apostol, o kung kayo nagsitanggap ng ibang espiritu, na hindi nyo naman tinanggap, o ng ibang ebanghelyo na hindi naman nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ang ibig sabihin, meron ng naunang ebanghelyo mga kapatid na katotohanan. Kasi meron din mga ngaral ng ebanghelyo na kasinungalingan. Ngayon, ipagmamatch natin yun. Ano ba yung ebanghelyo na tinanggap ng mga apostol, ng mga remnants, ng mga sinaunang mga alagad? Ano bang ebanghelyo yun? Kasi yun yung nagbigay sa kanila ng kaligtasan. Yung ebanghelyo na yun tinanggap nila. Sa madaling salita, yun din yung ebanghelyo na kinakailangan natin tanggapin. There is no other gospel maliban sa tinanggap ng mga apostol at ipinangaral ng mga apostol. In fact, sa Galatia 1:8, kahimat kami daw o isang anghel na mangaral ng ibang ebanghelyo na hindi namin ipinangaral. Sabi, itakwil natin yun. Amen. Kasi bakit? Gaano kahalaga? Kasi yung ebanghelyo ay kaligtasan. Amen. Kaya kung bibigyan ka ng ibang ebanghelyo, ay baka hindi ka maligtas sa ibang ebanghelyo na yun. Amen? Hindi ka maliligtas kasi maraming ebanghelyo eh. Kaya matitiyak natin kung ano bang ebanghelyo yung ating tinanggap. Kung ano yung ebanghelyo yung tinanggap ng mga apostol, ano yung ating ebanghelyo na tinanggapin. Ito mga balik natin yung 15. Ngayon, ipinatatas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo. Ito na, yung another gospel mga kapatid, no? Ito yung tunay na ebanghelyo. Nasa inyo yung aking ipinangaral. Yung ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Amen. Yung ipinangaral niya, sabi niya, praise the Lord, na aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman yung pinanatilihan. Amen. Yung ebanghelyo na yun, tinanggap ng mga alagad at pinanatilihan hanggang sa kamatayan. Amen. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Ito na talaga. Ito yung 100% na kaligtasan. Sa pamamagitan nito, itong ebanghelyo na to, na aking ipinapangaral sa inyo, ligtas kayo. Kung matyaga din yung ingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya itong ebanghelyo mga kapatid na ating pong naririnig, praise the Lord, hallelujah, ay ito po yung tinuro at kinanggap ng mga apostol. Ano yan mga kapatid? Sa verse 3. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, sabi ni Apostol Pablo. Yung tinanggap ni Apostol Pablo, yun din yung kanyang ibinibigay. Wala siyang ibinigay na iba, kundi yung kanyang tinanggap. Nung tinanggap niya si Kristo, yun din yung ibinibigay niya. Amen? Praise the Lord. Ano yun? Ano yung tinanggap ni Apostol Pablo? Paano tinanggap ni Apostol Pablo si Kristo? Para hindi tayo maligaw? Paano tinanggap ni Apostol Pablo si Kristo?
Kaya ang tanong ko kanina, if you receive Jesus Christ, how do you receive Jesus Christ? How do you receive Jesus Christ? Amen? Kaya, kailangan masubay na ito ba? Masubay na ito ang pinaka-original. Sundan natin yung pinaka-original. Hindi tayo maliligaw. Sa mapa, sabi si Pastor Iskal na mayroong mapping. Sundan natin ang mapa. Oo. Para sa treasure hunting nga yun, may mapa. Kapag naligaw ka sa mapa, hindi mo na makikita yung... Oo. Sundan natin yung mapa. Ano ba yung mapa? Ito yung Biblia. Kung anong tinanggap ng mga apostol, kung paano tinanggap, susundan natin. Kaya tayo nagiging remnants. Amen? Amen. Praise the Lord. Ano ba yung tinanggap ni Apostol Pablo? Paano tinanggap ni Pablo si Kristo? Kaya, alam ko kasi, nung makilala ni Pablo si Kristo, nung nagpakita sa kanya doon sa daan papuntang Damascus. O yun, ang meeting nila. Oo. Pakilala si Kristo, kaya Apostol Pablo. Kaya siya nanampalataya dahil na-meet niya ang Panginoon mismo. O yun, yun yung mga unang pangyayari. Pangyayari. Pero hindi pa totally na pagtanggap yun. Nagkita pa lang sila, nag-usap pa lang sila. Oo. Ngayon, ano ginawa? Pinadala sa kanya si Cornelio. Ananias. Ananias. Ananias ang nagturo sa kanya, Oo. kung anong dapat niyang gawin? Doon niya Pinanalangin natanggap si Kristo. Okay, ito na. Sa verse 3 mga kapatid. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay. Ang una niyang tinanggap niya yung kamatayan ng Panginoon. Ang pagtanggap sa Panginoon, pagtanggap sa kamatayan. Hindi mo pwede sabihin tinanggap si Kristo pero hindi mo tinatanggap yung kamatayan niya. Kasi sabi nga, susundan natin yung ginawa ng mga apostol, hindi tayo maliligaw. Ibinibigay ko sa lahat ang aking tinanggap dahil si Kristo ay namatay. Tinanggap ni Apostol Pablo ang kamatayan ng Panginoon. Amen. Tinanggap ni Apostol Pablo ang pagkalibing ng Panginoon. Amen. Tinanggap ni Apostol Pablo ang pagkabuhay sa maguli ng Panginoon. Sa ganung paraan, tinanggap ni Apostol Pablo ang Panginoon. Ngayon, ano ba ang pagtanggap sa kamatayan ni Kristo? Pagpatay sa ating mga kasalanan. Amen. Amen? Patayin natin lahat ng ating mga kasalanan. Ang lahat ng espiritu ng sanlibutan ay huwag makita sa atin. Amen? Kasi nga, sabi, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay isang bagong nilalang na. Hindi ka pwedeng sabihin na kay Kristo na parang wala naman nagbago. Paano ka tatawagin yung creature kung yun ka pa rin? Walang silbi. Amen. Amen? Ang isang na kay Kristo sa tindig pa lang, amen, sa pananalita pa lang, katigil sa lahat mga kapatid, kapag kausap mo siya, tinatalakay natin mga kapatid yung another spirit. Praise the Lord, mamaya. So sa another gospel muna tayo. Amen? Praise the Lord. God, ganito kalagang doctrination, napakalaga nito. Kasi sa pamagitan ng doctrination, lumalalim yung ating pagkaunawa sa Panginoon. Hindi tayo maliligaw. Amen, praise the Lord. Paano ka maliligaw? Isinusundan natin yung mapa, yung karanasan ng mga apostol. Hindi tayo nag-exhibition. Hindi tayo nangangaral ng labas sa Biblia. Amen. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pagtanggap kay Kristo, una sa lahat, tanggapin ang kanyang kamatayan. Tanggapin ang kanyang pagkalibing. Tanggapin ang kanyang pagkabuhay na maguling. Amen. Number 1, ang pagtanggap sa kamatayan, patayin natin ang lahat ng ating we must die. Seriously. Yung mga kita ng laman, kita ng mata, kapaluluwa sa buhay, kalayawan. Amen. Praise the Lord. At lahat ng uri ng kasalanan ay atin po itong papatayin. Kapag ito ay ating pinatay, ang ibig sabihin ng pagpatay, pagsisisihan. Yung sinabi ng Apostol Pedro, pagsisihan ninyo at magpabautismo kayo at tanggapin ninyo yung Espiritu Santo. Amen? Hindi tayo lumalay mga kapatid, no? Kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli. Pagsisisi, pagbautismo, at pagtanggap ng Espiritu Santo. Parang ang susi at kandado yan. Praise the Lord. Hallelujah, match na match. Kapag mali ang susi, hindi mo bubuksan ang kandado. Ayan, ganun lang po yung mga kapatid. Ito, hindi tayo magkakamali sapagkat kung ano ang tinuro ng Panginoon, ano ang karanasan ng Panginoon, at ano ang pinangaral ng mga apostol, at ano ang karanasan ng mga apostol, yun yung kinakailangan mangyari sa atin. Amen. Para makaroon tayo ng 100% ng kaligtasan. Amen. At pagkatapos yan, manatili tayo, hawakan natin hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, praise the Lord. Kasi, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam. Amen? Sino ba magkakala na isa sa atin dito, hindi natin makikita sa isang linggo? Nasa Panginoon, kung lang buhay eh. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kinakailangan din na ito ay aking pumari. Kasi may pagkakataon pa ng itong gawin ng tama. Tama na yung gagawin natin. Praise the Lord. Hallelujah. At pagdating mga kapatid, sa pagtanggap sa pagkalibing ng Panginoon, ay sabi ng Biblia sa unang Korinto,
Praise the Lord. 6:11. 1 Corinthians 11. chapter 4, chapter 15. Amen. Unang Korinto, sorry, 6:11. Unang 1 Corinthians 6:11. 6, ano yun? Amen. Oo, 6:11. Dito po. At ganyan niya ang mga ilan sa inyo, Amen. ngunit nangahugasan na kayo, Amen. ngunit binanal na kayo, Amen. ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Yung baptismo, yan yung paghugas sa ating mga kasalanan. Ang paghugas ay yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung ikaw ay nagsisi, kung pinatay mo ang lahat ng iyong kasalanan at hindi ka naman nabautismuhan, yung kasalanan mo hindi nahuhugasan. Kaya nga, we are washed through the blood of Christ that shed on the cross of Calvary. Gaano man kapula yung ating kasalanan? Sabi ng Biblia, pero mas mapula ang dugo ng Panginoon. Hugasan natin mga kapatid. Yun yung mapaputi ng ating kaluluwa. Kung kita, tanang gari, amen, hallelujah, mahugasan ng dugo ng Kristo. Praise the Lord. Kasi kung nagsisi ka na nagsisi, at hindi ka naman nababautismo sa tubig, wala rin yun. Baka yung iyong kamatayon, sabi ng kasabihan ng salimutan, sa haba ng lamay, nabuhay ko yung bangkay. Hindi ka naman siya nagpapabautismo eh. Amen? Takbo yan sila. Nanatili kang patay, hindi ganun. Hindi ka pwede manatili patay. Kinakailangan mo ikaw ay ilibing. Upang ikaw ay mahugasan ng iyong mga kasalanan. At ang dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang magpapatawad ng ating mga kasalanan. Magpapatawad. Hindi po napatawad na. Kasi kung namatay si Kristo sa krus, at automatic tayo lahat ay nakapatawad na, ibig sabihin na tayo, ligtas na. Kasi namatay na si Kristo sa krus. Ligtas na ba tayo? Napatawad na ating kasalanan? Aba, hindi ganun. Yun ay turo ng mga bulang mga mangaral. Papaasahin ka mga kapatid sa hindi naman totoo. Para kang desyuhan ng cheque, pag punta mo sa bangko, talbog, wala pa rin naman. Kapatid, ligtas ka. Pero pagkamatay mo, pagdating ng araw, nasa impyerno ka. Kasi may pastor na tulong sa'yo, bakit ka naniniwala doon? Amen? Kung magkita kayo sa impyerno. Praise the Lord. Hallelujah! Ano pala tayo mga kapatid? Hallelujah! Bakit ka kinakailangan bautismuhan? Para mahugasan. Sabi ng Biblia sa Acts 2:30, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Amen. At yung baptismo ng mga kapatid, yung pagsisisi, yung bautismo, at yung pagtanggap ng Espiritu Santo, ito ay kinakailangan maganap sa iisang katawan ni Kristo. Sa totoong katawan ni Kristo. Kasi bakit? Kagaya na sinabi ko kanina, ang daming katawan ni Kristo ngayon. Nagpapresenta katawan ni Kristo. Totoong relihiyon, totoong iglesia, dito kayo. Napakarami. Malito ka. Pero yung aral, tingnan mo. Salungat sa Biblia. Praise the Lord. Eh kung doon ka nakapasok, at doon kayo napunta ng kamatayan, kawawa ka. Kawawa ka. Praise the Lord. Kaya sa totoong katawan ni Kristo, dito ito kailangan mangyari. Sasabihin mo sa akin, pastor, nabautismo ako sa pangalan ni Jesus eh. Sino nabautismo sa'yo? Baka yung nabautismo sa'yo, nabautismo naman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikaw binabautismo niya sa pangalan ni Jesus. Hindi pwede yun. Magkaiba kayo ng karanasan. Amen? Kaya nga mga kapatid, yung mga alagad ni Juan Bautista, nung namit yung mga apostol, kanino kayo ng nabautismuhan? Sabi ng mga alagad ng Bautista, nabautismo kami sa bautismo ni Juan. Mali ba yung bautismo ni Juan? Tama. Tama yung bautismo ni Juan. Kaya lang ito, para maunawaan yung mga pagmagdagdag alaman sa inyo. Ang Biblia ay hinati sa tatlong. Ang termino ng ating bishop ay dispensation. So, almost similarities. Ganito. Ganun din. Lumang tipan, bagong tipan. But in between, meron pong tinatawag dyan na transitory period. Yung silent years. Panahon ng lumang tipan, panahon ng bagong tipan, hindi naman agad na ganun eh. Yung parang epoxy ng dikit ng ganun eh. Hindi naman ganun eh. Merong between. Yun yung buhay ni Kristo. Ang tawag doon transitory period. Panahon na kinakailangan ng isalin ang biyaya, ipapanganak ang biyaya, at yung kautos ng mga kapatid ay papalitan na po ng biyaya. Yung proseso na yan, ng pagpalit, yun yung tinatawag ng transitory period. Kaya yung mga nabautismuhan, sa bautismo ni Juan, ligtas yun. Kasi bakit? Nung si Juan nabautismo, nung siya ay nangaral, ang dami nagpabaptay sa kanya eh. Ligtas yung mga yun. Praise the Lord. Kaya lang, after ng Panginoon mamatay, inilibing, at nabuhay na maguli, umakit ang Panginoon sa langit, yun na po yung fulfillment of the grace.
Yun na yung kaganapan ng biyaya. Kasi ang biyaya, yung kamatayan, yung pagkaliling at pagkabuhay ng magaling Kristo. Lumakit ang Panginoon sa langit, nakompleto na pong biyaya. Ano nangyari sa mga nabautismo ni Juan na naabutan ng mga apostol? Binautismo na sila ulit. Bakit? Kinakailangan silang bautismuhan. Bakit? Naabutan sila ng panahon ng biyaya. Naabutan sila. Pero kung namatay sila, na hindi pa nagkakaroon ng araw ng Pentecostes, ligtas pa rin sila. Kaya lang, naabutan sila, nabuhan sa transitory period, naabutan sila ng panahon ng biyaya. Kaya nung nag-meet ang mga alagad, ni Juan Bautista at ng mga apostol, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo mula na kayo sa pananampalataya? Sabi na wala. Wala, hindi namin alam na sinatanggap ng Espiritu Santo eh. Kung ganun sa ano kayo nangabautismuhan? Sa bautismo ni Juan. Yun yung panahon ng transitory period. Kaya lang, naabutan sila ng pagkatay ng Panginoon sa langit. Yun yung Great Commission eh. Going therefore and teach all nation. Napabilang sila roon. Na kinakailangan silang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. But not in the title of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, but in the name of Jesus Christ. Kaya, binautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun po ang pangyayari mga kapatid. Kaya marami na nga ngayon. Hindi na tayo kailangang bautismo sa pangalan ni Jesus. Bakit? Yung mga binautismo ng mga bautista, hindi naman binautismo sa pangalan ni Jesus yun eh. Tama. Kasi transitory period yun. Covered sila ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, sa kasama sa krus, ngayon din, isama ka sa paraiso, bahagi yun ng transitory period. Yun yung biyaya. Isasali ang kautusan, papuntang biyaya. Pag akit ang Panginoon sa langit, swerte ng mga kasama doon. Yung mga sumampalataya sa Panginoon ng panahon yan, hindi naman nabautisman, hindi naman napuspos sa Espiritu Santo, ligtas yun. Kasi bakit? Nasa panahon sila transitory period. Yung proseso ng pagsali ng lumatipan at bagong-tipan. Pagkatapos yan mga kapatid, wala na. Dadaan ka na ngayon sa instruction ng Panginoon. Go in therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Yan ang mga kapatid ang kaganapan ng biyaya. Lahat ng tao ngayon na nabubuhay, na nabutan itong biyaya mga kapatid, dyan na po tayo dadaan. Kaya yan yung pinangalan ng mga apostol. Yan yung ebanghelyo na tinuturo ng mga apostol ngayon. Ito ang isang pintuan na pagdadaanan natin sa arkan. Lahat tayo. Hindi tayo makakaluwa ng ibang daanan. Dito talaga tayo dadaan. The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Repentance of our sin, baptism in the name of the Father, baptism in the name of Jesus Christ, amen, and receiving the Holy Ghost. Yan tatlo na yung mga kapatid. Gusto namatay, nilibing, at tabuhay na magulit. Pag kinulsol sa atong mga sala, magsisi, mahugasan tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na buhos sa Kalbaryo, mapuspos tayo ng Santo. Wala mismo kapag ikaw ay namatay. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan naman, hindi ko ito sinasabi sa aking sarili. Sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Amen. Kung masyagan niyong iingatan, ang masasang pinangaral ko sa inyo. Naliligaw mo tayo mga kapatid sa Ebanghelyo tinuro ng Panginoon? Hindi mo tayo naliligaw. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At hallelujah, praise the Lord. Yan po mga kapatid, yung totoong Ebanghelyo. Kasi meron pong Ebanghelyo darating na tanggapin mo na sa Kristo bilang sarili ka, pagligtas ka na. Nasa sa Biblia yan. Wala sa Biblia. Amen? Nasa Biblia.